Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. And also kami po ay nagte-test broadcast sa lahat po ng Signal subscribers. Kami po ay nasa Channel 19. Mapapanood nyo na po dyan ang True FM. Kaya tunghayan nyo po kami dyan, Signal subscribers. At ito po mga kapatid, matapos masalanta ng bagyong Aghon, patuloy na bumabangon po ang Quezon at iba pang mga probinsya sa Calabarzon. Kabilang dyan ang Cavite, Laguna at Batangas. Para bigyan ng pagkakataong ibida ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto. Nakatakda pong ganapin kasi ang kanilang Kalakal Trade Fair. Tampok po dito ang mga MSME natin o yung maliliit na negosyante at kanilang mga patok na mga produkto. Pag-uusapan natin yan kasama po ang ating guest mula sa Department of Trade and Industry. At bibigyan din po tayo ng patikim ng ilan sa mga kalahok po dyan. Ang ating question of the day, ano ang ipinagmamalaking produkto ng inyong lugar? Ayan, kagaya po ako. Ako po'y taga Bulacan at saka taga Pangasinan din po ang nanay ko. Pag sinabi mong kalasyaw, puto ng kalasyaw ang sikat po dyan. Sa Bulacan, madami mga yung pong mga pastries, 'di ba? Diyan po nagmumula yung mga. So iba-iba yung kanya-kanya po nating ipinagmamalaki. So magyabang din po kayo. Ayan, magpayabangan tayo sa masasarap na lugar sa ating mga probinsya. Ayan. At kung may gusto po kayong i-share, i-post nyo lamang po sa ating live stream. Lalo na po yung mga negosyante natin, MSMEs sa Calabarzon area. Abay, baka may gusto po kayong information na malaman or gusto nyo pong dumulog sa negosyo centers ng DTI, maari po nila kayong may mga assistance po silang maibibigay sa mga gustong maging mga MSMEs. At doon po sa mga itatampok natin mamaya, baka po ma-inspire kayo at maisip nyo na, kaya ko rin yan. Parang gusto ko na rin magnegosyo. O sali po kayo ha. Post po kayo sa ating live stream or you may call us sa ating tanungan hotlines. Maaari po kayong tumawag sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Live po dito sa studio, DTI Calabarzon Assistant Regional Director, Ma'am Revelyn Cortez. Magandang hapon po sa inyo, ma'am, and welcome to this time, Sagot Kita. Last time, perfect morning. Yes. So magandang hapon po sa inyong lahat, ang mga tumatangkilik sa Sagot Kita. And of course, Ms. Cheryl, thank you very much and for inviting DTI here. Opo, sa iyong programa. Abay, pagkalakal trade fair, kailangan i-promote po natin yan. Di ba? Yes. Lalo na nga po, medyo naging hamon, ano? Yung past month po sa mga taga Quezon, Calabarzon area. At ngayon, naku, buti nakarating po kayo. Naku, napakalakas po ng ulan. Mag-ingat po kayo at wag pong mainit ang ulo dahil ma-traffic for sure. Pag napakadilim po ng kalangitan dito sa Metro Manila, mag-iingat po kayo. Okay, dito po, kumusta po yung lagay ng ating MSME sa Calabarzon matapos nga po itong bagyong Aghon, Ma'am Revelyn? So, sa awa naman po ng Diyos, walang masyadong mga MSMEs tayo na nasa lanta ng bagyong Aghon. May mga lugar po sa Quezon na nabahaan, sa Laguna, but then yung mga MSMEs natin ay hindi naman po sila ganoong nasa lanta. Mm-hmm. At yun nga po, next week, makikita natin sila lahat sa Glorieta. Ayan, dito po ay talagang dadayo po ang mga taga Calabarzon dito po sa Maynila. Pero pag po ganito, may mga sakuna, ang DTI naman po, pag naapektuhan ng MSMEs, ay nakakakuha naman po ng tulong, di po ba, assistance? Yes, pag naapektuhan po sila. Yes, ma'am. Just like what happened during the pandemic. Mm-hmm. Opo. So may mga assistance po, kinoconnect po namin sila sa Small Business Corporation, ang financing arm po ng DTI, if kailangan po nila ng financial assistance. Mm-hmm. And then from our end naman po, we visit them, tingnan po namin yung kalagayan nila, at kung ano pa yung kailangan nila ng mga assistance. Mm-hmm.
Pag ganito po, okay, puntahan na natin itong Kalakal Trade Fair. Ito po ay tinatawag na Kalakal Trade Fair. Bakit po? At pang ilang taon na ba ito, ma'am? We started in 2014. So, bali, this is our 11th Kalakal Calabarzon Trade Fair. So, Kalakal, ibig sabihin po, ito yung mga paninda ng Calabarzon. So, mga produkto po mula sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. So, iba-iba po itong mga produkto na to. Merong food, may non-food. So, sa food, ito katulad po ng nandito sa harap natin, pastries, coffee, turmeric, tea. So, marami pong variety of food na makikita nyo. Sa non-food naman po, katulad nito na sa harapan natin, mga decors, trays, may pillow siya papakita mamaya. So, marami din po tayong food and non-food na papakita during our Calabarzon Trade Fair. Dito po, ilan po yung ating exhibitors, yung ating mga kalahok dito, at paano po pinipili yan para maging bahagi po sila ng trade fair? Dito po kasi sa Glorieta, medyo hindi kasya yung marami. Kung tutuusin po, napakaraming MSMEs ang Calabarzon na gusto sana namin i-feature. However, medyo limited yung space natin. Kaya po, we have invited 50 exhibitors lang. So, ito na po yung best of the best. So, may screening committee po. Tinignan namin ano ba yung produkto na sa palagay namin will sell dito po sa Makati. So, tigsa 10 lang po na booths per province. Opo. So, piling-pili po ang makikita natin sa Kalakal Calabarzon. At kailan po ito, ma'am? Ang Kalakal Calabarzon po will be, you will see Kalakal Calabarzon on June 12 up to June 16. So, Independence Day. Yes. So, kung gusto nyo mamasyal, gitna yung opo, sweldo. abot yung sweldo. Kung gusto nyo mamasyal, June 12, walang pasok. Ayan. So, hanggang Sunday po to, June 16. Sa Palm Drive ng Palm Drive Activity Center, Glorieta, Ayala Center, Makati. So mga kapatid, meron po tayong 5 days para ma-enjoy ang Kalakal Trade Fair. Diyan po sa Gawa at Galing ng Calabarzon sa Palm Drive Activity Center, Glorieta 2, Ayala Center. So mark that date, June 12. Pero mark those dates. Dahil 5 araw naman po, pwede yan. Pwede nyong balik-balikan, pwede nyong dalhin yung pamilya nyo, pwede kayo dyan mag-date, and you enjoy po at ma-discover natin yung mga ipinagmamalaking produkto po ng Calabarzon. Ano po ito? Open sa public? Yes, open po sa public. May bayad po ba? Wala May po. po So, ba mall yan? hours, kung ano yung mall hours po ng Glorieta, it's 10 to 9 during weekdays and 10 to 10 during weekends. Sige nga po, patikimin nyo kami ng ilang mga produkto bawat probinsya na talagang kilala po sila sa particular na product na yan. Kagaya sa Laguna, So, Laguna, Batangas at saka Batangas, Laguna, Rizal, ang dami. Quezon. Sige po, isa-isahin natin na patikim. Opo. So, 5. Ayan. Yes. So, for example, sa Cavite, so marami dyan coffee and even Batangas coffee. Ito pong nasa harap nyo, Batangas din yan. Pastries. So, sa Rizal, more on, marami sila sa non-food, mga creative sila. So, ayan po, mga gawang Rizal. Opo. So, sa Laguna, yung makikita nyo po yung mga burda and mga liliw na footwear. So, sa Quezon din po, lambanog. Kung gusto ng iba na maglambanog, meron din po. Oo, syempre. Yes. Opo. At marami pang mga Marami produkto. pa, hindi lang po yun. Marami pa po tayong, for food, we have coffee, tea, pastries, cakes, bread, chicharon, dietary supplements. Meron din po tayong mga desserts, chips. So, for non-food naman po, home decors, fashion accessories, handwoven textiles, leather goods, wallets, bags, belts, liniments, basket trays, barong. So, yun po. Makikita nila lahat next week. Next week na po yan, Wednesday hanggang Linggo. Mga kapatid, June 12 to 16, ang Kalakal Trade Fair. Sa ating pong pagbabalik, ayan, nakikita nyo na yung mga produkto, diba?
kilalanin po natin yung ilang MSMEs ng Calabarzon. Hindi lamang po para ipagmalaki yung kanilang produkto, but we also want na ma-inspire po kayo doon sa mga gusto nang magnegosyo. Ay alamin po natin yung kanilang naging journey at ano ba yung mga challenges at ano rin, kamusta na sila ngayon matapos nilang malagpasan yung mga challenges na yan at yung assistance na nakuha nila mula sa DTI. O mga kapatid, ito po ang programang Sagot Kita. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po kami. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang ipinagmamalaking produkto ng inyong probinsya? Yan, iyabang nyo nga po sa amin. Gusto din namin malaman. Post po kayo sa ating live stream at mamaya po ay babasahin natin yan isa-isa. At this point, katulad po ng sinabi ko, kilalanin natin yung ilan pong MSMEs natin mula sa Calabarzon at ma-inspire po tayo sa kanilang journey. Sila po ay 2 lamang sa 50 magiging bahagi po nitong Kalakal Trade Fair ng Calabarzon na gaganapin po next week, June 12 to 16. Diyan po iyan nagagawin sa Palm Drive Activity Center ng Glorieta 2 diyan po sa Ayala Center, Makati. So yan po June 12 to 16. At kasama na po natin ang ating mga MSMEs. Ayan, kasama natin ang owner, head ng pastry chef ng Anita Cafe, si Maria Teresa Hilonia. How do I call you? Tessa po, Chef Tessa. Tessa po. Opo. Ayan, tabala niya. Tessa. Ayan. Okay. Ang Anita Cafe ay anong probinsya? Saan siya? Batangas po. Lipa, Batangas. Lipa, Batangas. Kasama rin natin si Fauzia Maridul, ang founder, owner ng Malingkat Enterprise. Si Pao. Hi, Pao. Hi, magandang hapon po, Ms. Cheryl, and to everybody who's watching. Ayan. Kayo And ay... listening. Pang-ilang beses nyo na itong kasali sa Kalakal Trade Fair? May Actually, first-timer ba? First po. Pareho For me kami. po. First time. First time namin to Nung join. nalaman nyo, kasi sabi ni Ma'am Revelyn kanina, talagang sinala. Kailangan pumili lang ng 10 sa bawat probinsya. Nung naging bahagi kayo, sinabi na, oh, you're gonna be part of our Kalakal Trade Fair. What was your reaction, Tessa? Actually, very excited po. Actually, I'm a graduate po of KMME, another program ng DTI, this year also. So, ayun po, very excited and na-acknowledge po kami na sumali. And after the screening po, ayun, mabuti naman po at natanggap ang aming pastries for the fair. Kaya, naku, exciting yan, no? Parang di ka na makatulog. Parang you want talaga na paghandaan yung booth ninyo. Ikaw, Fao. Very excited also. This is my first time to join Kalakal and like sa Rizal, where my business is based. Masyadong competitive kasi ang daming magagaling talaga na mga enterprises and na-mention nga ni ma'am kanina, mga creatives in Rizal. So, it's both exciting and nakaka-pressure also para ibandera yung bandila ng Rizal and ng Calabarzon. Pero eto na yon, this is it. Pero gusto namin malaman muna, kwentuhan nyo muna kami sa journey. Unahin ko na si Tessa. Okay, ano yung produkto nyo? Paano nagsimula? Our products are actually French pastries po. I graduated from Enderun Colleges. I got my diploma in Enderun for pastry and bakery arts po. So after that po, nagtayo kami ng coffee shop which caters more on French pastries, French cakes. Ayun po. We also have we're actually the first ever mobile pastry bar in Batangas also po sa Calabarzon po. Wow. Oo. Gano'n na to katagal? Kailan kayo We opened last September 2022 po. And how was 1 it year. so far? Is this your idea? Talagang ito ba talaga yung gusto mo? Actually po, I'm already in my 3rd year of medicine last 2020 during the pandemic. But tinapangan ko po and ayun, nagpalit po ako ng career. I changed my field since I wanted to follow my passion po for pastry and for baking. And then ayun po, nakapagtayo kami ng shop for me po. Oo. Everything po sa cafe, lahat po ng pastries handmade by me po and my assistant bakers. Anong sabi ng parents mo? Actually, only child po kasi ako, so very devastating po on their part. But very supportive naman po sila dun sa change of careers po.
Dahil yun talaga ang Opo, yun. hilig mo. Talagang mahilig Doon kang, po ako masaya talaga. doon ka masaya. Yes po. Okay, third year. Pero, well, diba? Look at it now. Pinakita mo naman na talagang hindi ko kayo bibiguin dito sa pagpapalit ko ng kasi ang laki nung siguro from being a doctor, 'di ba? Ngayon negosyante. Pero ano yung mga challenges? Lalo na, is this your first business? Yung parents mo ba may alam sa business or talagang ikaw lahat yan? My parents are both in the business field po, so I get guidance from them. But it's actually very challenging since first time ko po in this industry, wala po akong idea when I started this business, paano mag-handle ng business, ayun po. So, very grateful for my parents kasi andyan po sila to guide me for this very tasking journey po, ayun. And, so 22 po. Ano yung mga challenges? I think one major challenge po is how we can market our products. Since sa province po, actually my goal is to showcase French pastries in the province first po. Maging accessible po siya sa province, sa Batangas. Kasi usually you only see gourmet and French pastries sa fine dining, hotels, ayun po. Yung goal ko is for our clients or customers to take my pastries, my high-end and premium pastries at home po. Kumbaga, maging accessible sa kanila yung experience na makakain ng mga pastries na gourmet and premium, ayun po. Bago mo tinayo yung cafe, syempre, pinag-aralan mo muna. I-embrace kaya to ng mga taga-Batangas. Ito kaya yung panlasa nila. Ano yung mga paghahandang ginawa mo? When we started po, since nag-start po yung cafe, pumapasok pa po ako. So, I'm not, last year lang po ako graduate from pastry school. And then, after that po, pinilit naming i-diversify po yung coffee shop para hindi lang pastries po yung meron kami. We also offer right now po, meron na kaming rice meals, pasta, coffees, and also, ayun nga po sa events po, pumupunta na rin kami sa events for pastry bars po. At kailan pumasok ang DTI? Paano kanila natulungan? This year po, nilapitan kami ng DTI Batangas, Miss Carla. Sinuggest nila if may potential daw po ang Anita Cafe. So they asked us if they can help us. So very grateful po kami doon. Sabi ko nga po kanina, kakagraduate ko lang po sa KMME. Sobrang laking naitulong po nito. It's kind of like a program na parang MBA po siya in a way. Oo nga. Ayun po. So since wala po akong background in business, napakalaking tulong po ito for me. So parang part 2 na po ito of our business. This year, lahat po ng natutunan ko sa KMME will be used po for my business po. Kasi hindi naman pwedeng magaling ka lang gumawa ng pastries, di ba? Yes, Alam mo, kailangan mo rin yung marketing side, di ba? How to operate your business, yung kita. Minsan dyan tayo, sobrang passionate ka dun sa gusto mo. Hindi mo na naiisip kung kumikita ka ba or what. Pero ito, you know na kung ano ba yung sapat na tubo, magkano yung pupunta sa operations, sa pagpapasweldo, sa rent, sa kuryente. Diba? Yan yung mga hindi natin naiisip na, ay, may kuryente nga pala. At saka yung bahid mo sa sarili mo. Diba? Hindi dapat yun nawawala. So, ngayon ay isa pa lang ang branch. May plano bang Ngayon, one branch pa lang po. May plano ba? Nakikita mo bang... Yung location po kasi namin not very accessible as of now. So, planning po namin this year, baka lumipat na po kami sa more accessible location po sa Lipa. Ayan, that's good. O, yan mga kapatid. Mamaya, titikman natin yan. Punta muna tayo kay Fao. Fao, sabi mo nga, ang daming magagaling sa Rizal pagdating sa mga ganyang. Kailan nagsimula naman yung business mo? Nag-start yung business ko to mga late 2017. So, I'm not really from Rizal. I'm from Mindanao. I grew up there and I'm Tausug on my father's side. So, if you notice, Miss Cheryl, yung mga products ko are weaves. And the focus is on Mindanao weaves. Kasi Malingkat is actually a Tausug word that means beautiful. Yeah. Okay. So, when I started this... Malingkat. Yes, when I started this, it started as a passion project, and the goal was really to showcase a different side of Mindanao.
Mindanao. Parang a more positive narrative and the beautiful culture of Muslim Mindanao specifically. So, but we do a lot of collaborations with mga Rizal-based parang community workers also, like mga mananahe, woodworkers. But our raw materials, like our fabrics, we partner directly with mga tribes, mga weaving tribes, and mga community artisans from Mindanao. So, nung sinimulan mo to, may hugot, no? Yes. May hugot. Oo, meron talaga. Malikhain kami, we're talented, we Yes. have beautiful products, and hindi lang yung gulo ang naiisip. Yes, Yun exactly. yung hugot. Parang Exactly. hindi naman gulo lang lahat Oo. eh. Kasi I remember nung first year college ako, pagdating ko dito sa Manila, I get questions and even my other friends from Iligan kung like magulo ba doon? Puro ba gera doon? Paano kayo umuuwi? May kuryente ba kayo? There was so much disinformation or misconceptions about Mindanao, but not now anymore kasi ngayon medyo we have access already to information about Mindanao, but I feel so proud and happy na nasa-showcase ko lang yung gaano kagaling yung mga hobby natin, mga tausug, mga yakan, mga maranao, the woodworks, there's a different aspect to the story. There's a different side of the story when we're talking about Mindanao, and these are their beautiful cultural products and traditions. Yung bang negosyo mo may kinalaman sa inaral mo sa kolehiyo? Nag-aaral ako ng broadcast communication. Dapat pala ikaw na nakatayo dito. Nagtrabaho din ako in TV and in media production for a while, and I did advertising and marketing. So I think may kinalaman in the sense of how to market, a brand, how to tell the story, not merely to sell a product. Kasi ako personally, ang priority ko, and I put the premium or an emphasis on telling the story, sharing how a fabric is made, ano yung inspiration ng patterns, more than, just posting things for selling. Sige nga, bigyan mo kami ng storya sa mga produkto mo. Alright, sige. For example, this is a Yakan coaster. So, the weave is Yakan from Basilan. Sila yung pinakauna naming community partner. And traditionally, ang mga kulay nila are very vibrant or bold, like blue-green. But us, we favor neutral palettes kasi for modern aesthetics. So, but we don't change the patterns. Oo, kasi may kwento din yung pattern. May kwento yung pattern. So, we don't change the patterns, but we play around with the colors. And another thing also, like behind me, eto ay isang tausug pis sa putangan. So, it's a scaled-down version of the pis yabit. So, yung tausug na weaves, it's very special for me, and obviously, I'm a bit partial to tausug weaves kasi when they weave it, it's from their memory. So, unlike, for example, the yakan na may nakaset na design on the loom, this one, it really comes from the mastery of the weaver ng mga traditional weaving patterns. So, as much as possible, we don't really cut it when we design. That's why ang mga produkto namin, karamihan, mga home decors, para makita talaga yung pattern, ma-showcase talaga. So, we have cushion covers. And this is a tray. I'd like to share this. This is a nesting tray. Kasi eto, tinalak weave naman to. We have a co-op partner from Lake Cebu. May skirt ako ng tinalak. So, this one is abaka. But yung kahoy na to, we have a production partner in Rizal, who's also, I belong to an association in Rizal, the Rizal Exporters and Manufacturers Association. So, we do a lot of collaborations there. Ito, Agabao Furniture na suke din sa Kalakal. Instead, yung mga offcuts nila from furniture production, instead na itatapon na lang or binibigyan namin ng new life. So, the wood used are offcuts from hardwood, from furniture production. So, para walang nasasayang. Oo. Ganda, mga kapatid. Alright. Tapos, So, you have other we do a lot of corporate gifting. So, we offer those, that service, corporate gifting solutions. So, some of the products that we do for our corporate gifts, for example, notebooks. So, yan. Always sa mga produkto namin, we like to highlight the weave. Whatever weave na
galing sa mga partners namin. So we can do like pair, and then you can brand it. So, and then when we offer like complete gifting solutions sa pati packaging, ribbon, tag, ready to gift na talaga siya. So that's one way na we'd like to differentiate ourselves, yung Malingkat. So mostly we have, this one is a new product. This is from our summer. Ito yung pinaka-latest namin na produkto. Ito naman ay Maranao weave. This is the langkit, same as what I'm wearing. Tapos etong gamit dito, it's from another member ng Remai. Ito ay mga offcuts din ng sea snake, tiger sea snake skin. So instead again na itapon, we breathe new life into those pieces, and then we make beautiful things out of supposedly trash or wala ng purpose na things. So that's one. It's been since 2017. 2017. Yes. Kamusta yung journey? Ano yung mga learnings? Ano yung mga challenges? Para din alam nung mga nai-inspire nyo na sa kwento nyo na magsimula ng sarili ng negosyo na lahat dumadaan sa pagsubok. Hanggang ngayon, challenging siya. Ayan, meron. Hanggang ngayon, challenging siya, especially for a small business. And like ako, wala rin akong business background. I had to learn, and malaking tulong ang DTI. Again, kasi same with Tessa, yung KMME, I'm a graduate of KMME, of OTOP, yung One Town, One Product program. So, at saka yung iba pa nilang mga programa, like they have free accounting for non-accountants, yung mga ganong webinar. So, very helpful for us, MSMEs, kasi hanggang ngayon talaga maraming challenges. Like, especially for me, the enterprise that I have is not purely for profit. It's not profit-driven. But at the heart of Malingkat is really an advocacy to share a different side of Mindanao. So, medyo doon yung, minsan, yung tama po kayo kanina yung sinabi niyo, hindi niyo alam, lugay na pala, or parang, wow, kape lang. Kape lang ang kinita ko dito. But there's a different sense of fulfillment when we do that. And every day, it's a learning process. I learned so much about the fabrics, the weaves, the tribes, every day, I learn something new about Mindanao, and also the collaborations that I get from other businesses and from other enterprises, especially from Rizal. If I may just share very quickly, our association, we have this project na lahat kami nagko-collaborate with each other, and then we offer parang corporate gifts. So, kasi lahat sa association namin, meron kaming garments, meron kaming creatives, wellness, furniture. So, parang one-stop shop kami. We've got it all for you. So, hopefully sa Kalakal, we would be able to showcase a part of parang samples of those projects ng Remai. So, it's really the collaboration and the learning, and a big part of that is DTI, especially DTI Rizal. Kasi sila talaga yung nagfo-foster ng synergy and ng collaborations among MSMEs. Siguro pag nagko-corporate kayo, presentation, ikaw nagsasalita, no? Kasi madaldala ko. Hindi kasi, makikita mo, kasi tama magandang approach yun yung hindi lang there to sell, but to tell the story. Hindi lang produkto ng mga nanggagaling po sa Mindanao, pero yung kanilang asosasyon. Ayan. At kahit na, okay, kung minsan talaga dahil passionate ka sa yung kita hindi mo masyado iniisip. Pero dapat may backup. So, may iba kang racket. As of now, wala. My energy is focused on Malingkat. Kasi dati meron, like I do consultancy, meron ako mga writing projects, or even events organizing. Pero ngayon kasi na-realize ko, if I really want to grow this and scale this, I have to put all my energy into it. So, one thing also that I will learn, export na kayo? hopefully po, meron naman kaming mga international clients kasi we have a website. That's our primary selling platform. And hopefully later on talagang we can scale this to a level na would be really beneficial for our partner communities, but without compromising the way that they do the fabrics. That's my goal talaga. Ganda mga kapatid nung produkto nila, tsaka yung kalidad. Yes. So yan po ay isa lang sa makikita nyo po sa Kalakal Trade Fair. Pagdating naman dyan,
Pwede natin tikman, Oo Fao. nga, kanina pa. Kanina ko pa tinitingnan ayan, namin tayo siniset kumain up. tayong Sige po. baka sawa na si pero pwede ka lang tumikim Sige po. Tessa, ha? Pero doon lang tayo sa Actually, maliit. Ano bang gusto mong ipatikim sa akin? This one po is the strawberry eclairs. We actually have bigger versions of this po. Tama na yung maliit. Sa events po, ganito po yung ginagawa namin. Ay, wait lang po. Ikot natin. Ayan. Ayan. Fao, ikaw, This ano sa'yo? one is the goat cookie. Greatest of all time. Yun po yung bestseller namin sa cookies namin. Huminto ako. Parang nag-iisa siya kay Fao na lang. Okay, then joke Kung kaya lang. ko konti. Ayan. Ito po Sige. yung gourmet donuts po namin. Freely customizable po siya. Depende sa liking ng clients. French pastry. So, syempre, nandyan yung babalansihin mo na kakayanin, na magiging affordable Yun, sa apo. mga Yes, taga, po. naging challenge pa sa'yo Very yun? challenging po. Kasi syempre, gusto mo yung talagang hindi. Ito yun eh. Ito Apo. yun eh. Actually, we always explain to them po na we cannot sacrifice the quality of our ingredients po for the pastries. Kasi since binibenta po talaga namin siya, pinaninindigan namin na para maging masarap siya, kailangan you have to pay for the quality po of our Yes. pastries. At masarap. It is really good. Masarap. Thank The you po. quality. What I like about it, hindi siya nakakaumay. Tamang-tama yung sweetness niya. At yung isang mini eclair niya, actually, nagpaka-girly lang ako. Dalawang kagat, pero kaya mo ng isang subuan, pero masarap. We actually sell mini versions po ng lahat. Pwede pong, you can visit our Facebook page. Pwede po kayo umorder doon per box ng mini pastries also. It's so good, Thank Tessa. you po. How's your cookie? It's really good. Masarap. Sobrang fan ako ng mga cookies and chocolate chip cookies, and this is one of the best. So, suki ako ng booth niya. Kaya ayaw ko mag-fair kasi mas malaki yung gastos ko kaya sa benta ko. Kasi iikot ka, diba? Marami rin discovery. Nakakatuwa. And I'm sure your parents are very proud of you. Na pag natikman, sila ba ang unang critic mo? Yes po. So, ano ka muna, sila yung pinatitikim mo ng mga samples mo muna. Do they get also, are they part of the decision, make na, this will go to the restaurant. Ay, wag muna yan, nak, hindi pa yan pwede. Parang kulang pa, yung mga ganon. Opo, very po sila, supportive sila in that sense po. Pero lahat po actually dumadaan po sa akin, lahat ng pastries po na nilalabas namin, everything kailangan quality control wise po, sa akin pa rin po lahat dadaan. Umabot pa sa point na parang, tutuloy ko pa ba to? Parang ang hirap pala, hindi pala to, parang gagawa lang ako ng pastry. Very challenging po siya, pero di pa naman po ako maabot sa ganung point. Sabi ko nga po, pag tinatanong, why Anita? Because no one in the family is named Anita. Anita actually means po grace by God. I think this business is a second chance given by God to me po. Since ayun nga po, nag-change ako ng careers and very happy ako in this field po na pinili ko. Ayun, ang kanyang storya ng Anita. Nako mga kapatid, nainggit na ba kayo? Sa pagbe-break po namin, kakain pa po kami ni Fao. Para sa inyo po yung ikakain namin ni Fao. Ayan po, so i-invite nyo naman yung ating mga listeners and viewers para sa Calakal Trade Fair. Go ahead, Tessa. Hello everyone. Visit us po on June 12 to June 16 in Palm Drive Activity Center at Glorieta, Makati po. You will be able to meet a lot of MSMEs from Calabarzon, 15 total po. So ayun po, kita-kita po tayo dun. So yes, we hope to see everybody at Glorieta Activity Center, Palm Drive, June 12 to 16, mall hours. Sabi po kanina ni Ma'am, it's free, so it's open to the public. Libre po. May mga taste test. At saka makikita ninyo ang dami-daming mga produkto from Calabarzon na sobrang gaganda at sobrang sulit. So early Christmas shopping na rin. Oo, pwede na, Yes. pwede na. Food and non-food products, mga kapatid, halo-halo po yan. 5 probinsya, represented ng 10 bawat probinsya. Gustuhin daw man nilang dalhin lahat, hindi po kakasya sa Glorieta, sa dami. So ito po, baka, pag nakita nyo po yung mga produkto ng iba't ibang probinsyang ito, maengganyo pa kayo na,
pupunta na lang ako sa Rizal. Pupunta ako ng Batangas para mas makita ko pa yung mas maraming produkto, diba? O wag po kayong bibitaw, magbabalik pa rin po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. At ang ating question of the day, ano ang ipinagmamalaking produkto sa inyong lugar? Basahin ko nga yung ilan. Si Marie Sanchez. Ayan, si Marie Sanchez, sabi niya, mas mababa po ba ang presyo usually pag sa mga trade fair ng DTI, lalo na kung marami bibilhin? Nako, eto, tawagin natin sila. Kaya lang nagpaalam na eh. May Tanungin discounts? natin sila, Fau and lambingin nyo na lang sila. I'm sure malalambing nyo sina Tessa at Fau. At yung mga iba, lalo na kung maramihan, diba? Maramihan po ang bili. Si Leila Marquez, ako po mahilig sa kape. Ano pong kayang coffee products ang mabibili dyan sa Calakal, sa Glorieta? Ma'am Revelyn. So may mga coffee tayo coming from Cavite. And also, we have coffee coming from Batangas. So, madaming i-pair nyo po pagpipilian. yan, mga kapatid, sa pastries ni Anita, ng Anita's Cafe. Ayan, napaka-perfect po yan. And I'm sure, will you be offering coffee there too? Kasi, syempre, Batangas Coffee din ang iyayabang nyo, no, Tessa? So, ayan po ang Anita. And, perfect. Syempre, kung mag-uwi po kayo ng pastries, tas bibili kayo ng kape, syempre, mas maganda yung tray. Yung tray, 'di ba? Yung isa-serve mo kay mahal. Syempre naka-tray 'yan or sa table nyo po, 'di ba? Napakaganda na nakikita nyo yung sariling atin, yung pong ginagamit natin sa bahay. So perfect. Si Jenny Reyes, dapat po ba matagal na ang negosyo para mapasali sa mga trade fair o pwede rin po kahit baguhan? As our two guests here, bago pa lang sila, first timer sila sa Calakal Calabarzon. So, wala pong tagal or bago na criteria for you to join. But then, if you have the right product na that will sell in the market, pasok po kayo. Mm-hmm. Si Lenny Villarreal Manzano, ang ipinagmamalaki ko po sa aming probinsya ay yung sugarcane na isa sa pinagkakakitaan ng aming pamilya, lalong-lalo na po ng aming mga magulang. Mm-hmm. Si Lina Tautho, magandang hapon po, pinya po ang aking ipinagmamalaki sa Ormoc. Watching from Ormoc City, Leyte. Hello! Ayan po. Si Jessie Conde Ponpon, magandang hapon sa Masbate, ipinagmamalaki ko ang produkto, ang nyogan at konting palayan na kinagisnan ko sa aking mga magulang. Si Betchay Mameng, ang ipinagmamalaki ko po sa Marinduque, yung saludsud at oraro. Ayun, yung oraro products, alam ko, at may saludsud. Ano ba yun, ma'am? Saludsud. Marinduque daw eh. Saludsud. Ayan, products at mga handicraft, kagaya ng weaving, ayan, pag Holy Week, madaming mga souvenir na mabibili. Si Tadi Salvoza May, sa amin po, Rojas City Capiz, pinagmamalaki namin ang seafood. Siyempre, seafood capital of the Philippines daw sila. Si Delia Calusin Pines, longganisang lukban, special budin, puto seko, kiping, merengue, pansit habhab. Masarap din pili nuts, madam. Ayan. Mas masarap na di hamak ang sampalok pili nuts kahit maliit compare sa... Hindi. Masarap lahat yan compare daw sa Bicol. Ayan. Thank you, Delia. Si Jean Panggito, malikhain talaga ang mga Pinoy kahit sa ang larangan, pagkain, wood products at marami pang iba. Marami pong salamat for joining us this afternoon, mga kapatid. Miss Revelyn, again, please do invite them. Ay, teka, may nagtanong din po, ano po bang assistance din, Miss Revelyn, ang naitutulong ng negosyo centers sa mga MSMEs? Yan po ba ay para daw sa may negosyo na or kahit nagpaplano pa lamang magkanegosyo ay pwede po silang dumulog sa negosyo centers? Yes, anybody can go to our negosyo centers. So, negosyo centers, parang sila yung mini DTI in all the cities and municipalities of the country. So, punta lang po kayo sa negosyo center. We have negosyo center counselors to entertain you.
Kung may negosyo na po kayo, we help you level up your business. Kung wala naman po, we help you find ano ba yung right business for you. So, kanina you've been hearing kay MME, that's Kapatid Mentor Me. It's like an MBA for MSMEs, modular siya. And then pag nakagraduate kayo, you can prepare your business improvement plans. So, yun, isa po yun sa mga pwede ma-avail nila sa Negosyo Center. And also, you have heard of One Town, One Product, wherein we help develop your products in terms of packaging, labeling, bibihisan natin yung mga produkto nyo. So, we have designers, we get designers who will really check on your products. Saan pa natin sila pwedeng improve. So, those are just a few of the services of the Negosyo Center. And you can go there, kwento lang with our business counselors, paano ba to, anong gagawin. And of course, the seminars, right now we have webinars in almost all the Negosyo Centers. At tignan lang nila mga Facebook accounts ng ating Negosyo Centers. And of course, the DTI main office and provincial offices. Negosyo Centers, mga kapatid. Yes. Lahat po, para po yung health centers. Na yun ang DOH. Ang health, ang DOH, hindi pala DOH, na-devolve na pala, kanya-kanya na pala ang mga LGU ng mga health centers, ano. Pero ang DTI po, sa bawat munisipalidad, yan ang target po nila as much as meron pong nakapwesto Yes, na we have more than negosyo center. 1,300 negosyo centers all over the country. Diba? So wala na pong a reason for you not to have or to get information coming from DTI. Right there na lang po sa inyong mga lugar, you can get information. Ayan. Again, invite them, mga Miss Revelyn. So ayan, nakita niyo na po, mga patikim pa lang to, our pastries and our beautiful products here. June 12 to 16 at the Palm Drive, Glorieta 2, Makati City. So magkita-kita po tayong lahat. Come and taste Calabarzon. So kita po tayo doon. Thank you so much. Ayan po, Calakal Trade Fair, Calabarzon, June 12 to 18, mga kapatid. Ayan, magkita-kita po tayo dyan. So, gawa at galing ng Calabarzon. Gawa at galing ng Calabarzon. Mararamdaman nyo, matitikman nyo sa June 12 to 16 dyan po sa Glorieta 2. Thank you for coming and thank you for joining us. Miss Cheryl. Yes, thank you. Sagot kita. Thank you very much. At mga kapatid, taga Batangas ayan, puntahan nyo po ang Anita Cafe. You can follow them sa Facebook at sa Instagram, Anita Cafe. Ayun po, ganun lang kasimple. Tapos, si malingkatweaves.com, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang website, www.malingkatweaves.com. Marami po kayo makikita dyang mga produkto nila. At ang kanilang IG and FB accounts ay Malingkat Weaves. Ayan, ilan lamang po kasi itong mga nasilip nyo. Baka po hindi kayo, malayo po kayo sa Glorieta, nasa ibang probinsya kayo, pero interesado po kayo sa mga produkto ng Malingkat Weaves. Ayan po, follow them on their socials, mga kapatid. And mga kapatid, salamat. Thank you, Miss Revelyn. Thank you nice seeing you again. Ma'am Cheryl, yes. Ayan, dati si Miss Revelyn Cavite. Ngayon, regional na siya. Nag-level up na. Ayan po, DTI Calabarzon Assistant Regional Director, Ma'am Revelyn Cortez. Baka sa susunod pagkikita natin, Director na. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras ng tanungan at sagutan. Bukas po, Thursday, ibig pong sabihin ay usapang kalusugan po tayo. Katuwang po natin ang MX3. At ang ating pong pag-uusapan, ito pong ganitong tag-ulan na. Ayan, dito na naman tumataas po yung kaso po ng dengue. So paaalalahanan po namin kayo, pag-usapan po natin ang dengue. Dahil ngayong buwan po ng Hunyo ay Dengue Awareness Month. Magsama-sama po tayo ulit bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ingat po kayo sa pag-uwi, hinay-hinay lamang po. At lalo na po dito sa Metro Manila, medyo malakas po ang ulan. I'm not sure kung tumila na, pero ingat po lahat mga kapatid sa pag-uwi. Ako po inyong kapatid Cheryl Cosim, sagot kita!